Again, this is a battle of David and Goliath once again kung saan ang ating bottom team ay tatapat sa pinakamalakas na team ngayon sa regular season, which is Aurora Gaming, na wala pa rin talo. Ano kaya magiging kwento? Pasok na tayo sa Land of Dawn. First game ni Jamal, mga sir. Tayo ay i-welcome natin si Jamal. Grabe yung respeto na binigay ng Twisted Minds dito. Dalawang Purify ang inilagay nila doon sa Sicilian and dito sa isang Harriet. Dahil nga, di ba, nabanggit natin kanina yung mga displacement, yung mga stunts, and kailangan nilang maabot yung mga power spike nila dito. Tsaka na dito, crucial din kung paano babantayan yung magiging rotation for Renegade. Kasi yung area of effect din, or sabihin na natin yung tagal ng displacement na sinasabi natin for Kalea is very critical. Pagdating sa mga teamfights, pwede kasi naka-target lang yan on other heroes. Kaya din siguro nag-hanzo si MP the King para medyo makakatakas pa siya after that ultimate sa isang Kalea. That's true. And for Kalea, no, nakita na nga natin na itong pinakaunang laro niya. First game ever in MPL Philippines. And siya na nga ang 127 unique hero pick in MPL PH history. Ang nakakatuwang isipin, no, na bagong-bago ka pa lang, nakalust ka agad. Oo, nauna ka pa sa Yin, no? Oo, Naalala ko ano? yung Yin. If I'm not mistaken, yun ata ang hindi pa napipick ngayon. Ngayon hindi, pero I think during the time na naging pwede pang ilusot si Yin, may naglaro. I think it was 3 Martizi. During talaga? his time in TNC pa ata, napakatagal na nun. Season 8 pa ata ng MPL yon, kung saan napakatagal na. Parang ano pa sila noon, Oster Force pa ata sila noon. World Yes. Oster Force. Oo. So yun, sa Kalea talagang ang pinili din ni Renegade is the concussive blast, naka-vitality din and pull yourself together. So gusto talaga nila dito na maging effective na pag nag-set up sila ng play, install kill agad. Pero may magandang counters naman dito in terms of damage ng Twisted Minds later on. Kaya kailangan bantayan din kung paano magiging stacking ni HatGC. Oo, at grabe ang mga elemento dito para sa Aurora Gaming, no? Pwede kang ibato ng isang Kalea, Tsunami Slam into the Veil na alam naman nating napaka-update. At sisimulan na nga ang Turtle, sino kaya makakuha nito? Ganda ng zone na ginagawa dito ni Edward habang nandun yung Pinnacle Ninja. MP the King, level 5 na siya dito. Ngayon pinupuruan nila itong si Edward. Kaya lang kakayanin. UA namatay. James na nakuha ng kill. Habang si Escalera na maginig sa Tommy. Nabugahan mula doon si Shockwave Blast. And si James ay humahabol pa. Edward, ang baba ng buhay dito. Dinaresyo si Demon Kite. Ngayon, kakalmat-kalmat din dito si James. Pakakunat naman ng mga miyembro dito ng Aurora. Flicker ay nagamit na rin James. Retribution as well. Napaka-agad, 2 minuto pa lang. Patindi na kaagad yung hampasan. Sa dami na nangyari, wala pa rin naka-Turtle, pero si Renegade ata ang unang mabibigyan. Makakatakas nga ba ang Kalea? Kakagatin lamang ng ganon. Epi the King, Recta Turtle na. Okay, so with the sustainability din dito ng Twisted Minds, gusto nila mga longer team fights, pero ganun din naman. Para dito kay Edward, gamit na gamit yung Festive of Blood. Then kanina, Bataya, secure nila dito yung Turtle, and it goes to show that pwedeng mag-scale talaga ng super tagal yung ating laban, but in terms of a checklist pagdating sa early game, pretty much ganun naman yung ginagawa ng mga teams natin. At tamang-tama yung sinabi mo kanina, Shandel, no, na dapat lamang ang side ng Twisted Minds in the early game. James finding Yue was huge, but MP the King, papasok na naman. Naku, nahuli siya dito. MP the King ay makakakuha ng kill. Renegade ngayon, nakikipagsabayan kay Escaler. Nagamit na rin kagad yung ultimate mula kay Haji. Pasok din, Zaman Force ay nagamit sa may Chrono Dashes and Synchro Fission. Grabe yung pagbalik ng Twisted Minds dun. Wow, the aggression coming in from Twisted Minds. Chantel, na-expect ba natin na nalamang sila ng 1.5K 3 minutes in? Definitely for Twisted Minds kasi yung explosive na damage is nandoon, and medyo stationary kasi yung hero ni Yue pagdating sa teamfight. Tama yung sinabi dito ni Umi na critical yung nangyari na death ni Yue kanina prior the Turtle, pero meant na ganon yung playstyle ng Twisted Minds early game. Pag hindi ganon yung nangyayari for them, ibig sabihin hindi nila nagagawa yung dapat na execution for their hero composition. So for Aurora ngayon, slow and steady, balik doon sa ating Infinix Keys to Victory. Kailangan na lang nila dito na medyo tumaba naman or makahabol in terms of farming si Demon Kite, because currently mas mataas yung damage na rin or itemization dito for MP the King because he's currently at 201. At sakto, no, nakita rin natin sa ating BPI gold difference na lamang na ata ng tingli 500 ang side ng Twisted Minds for this second Turtle take. And kung sisilipin naman sa Infinix in-game equipment, ay nakabili na rin ng first item kahit papano si Demon Kite. Kaya naman magiging mas maganda ang palag ng Aurora MLBB. 15 seconds for that Turtle. Si Edward, naku! Ako, 2v1 na nagiging laban. Nakalmot. Wah! Edward, Wah! makakatakas pa. Uy, grabe naman yung mga outplay doon. And MP the King ay magpapa-out din.
Ibang klase si Mr. Consistent. Oh, pero hindi pa tapos Burrito dahil may na-wave clasher na doon. Tsunami slam para kay Rene J, makakatakas naman. And si Doming Kite ay makakapag-farm na muli at out of camp kill. GZ goes down. Kumabol pa rin ha. Demon Kite ay nandito versus 2. Yue ang nagiging target niya dito. And this time hindi tumama yung Sankin's Claw. May kipaglaban si dalawa si Demon Kite. James, umahabol pa din. Pero may flicker na gagawin. And this time ay dun sa may bandang itaas ay nakakuha rin ng kill. Yue versus Rene J. Actually, James versus Rora na to eh. And Edward ay makakakuha ng kill. Medyo napalalimata ang Twisted Minds at na-solo kill pa nga ni Doming si Jamal. Welcome to the MPL, kapatid. At mukhang ang second turtle ay mapupunta sa kamay ng Aurora MLBB. Nagkaroon ng malaking shift doon, Chantel. Oh, maganda yung naging decision dito ng Aurora na okay, mag-focus na lang tayo kay James. And for James naman, supposedly, yung gusto niya kasing gawin, izone out yung players ng Aurora, di ba? Kasi merong turtle. So sabi na, okay, bitawan nyo na yan, focus tayo para makakuha tayo ng kill. Wait lang, top lane. Okay. Medyo kinakalmahan lang nila dito. MP the King nakipagsabayan. Nalako si Yue na naman for the third time. Mamamatay dito sa laban na to. Nako, yung disiplina ng Twisted Minds na hanapin lamang ng paulit-ulit si Yue. Sa larong ito ay mukhang nagpe-pay off na. 0-3-2 ngayon. Dito si Yue nahihirapan on this veil. At mukhang hindi yata sapat yung flicker para maligtas siya. Oh, kailangan lang talaga dito is more on positioning. But for both teams, kita natin yan again. For Rene J, more on makuna talaga. And para kay, kaya napakatagal din mapatay ni Edward kasi meant din na sustainability, yung nangyari. Kaya nakita nyo yung almost mapatay na siya sa may bottom lane kanina because of the reduction na rin 5% ng isa niyang talent. Oo, saktong-sakto no, nakita natin sa Smart Emblem check na naka-Brave Smite. Dito ang isang Phoveus, kaya doon sa kanyang ultimate kung saan nag-heal back siya, baka naka-tempo pa ng isang Brave Smite kung saan naka-survive siya. At for Kalea, this time around, mukhang kinakabapa ni Rene J kung paano nga ba ito gamitin. Tama ka pala kanina, no, Burrito, na hindi pa napipiksiin ever since sa MPL. Diba, isipin mo yun, no? Naunahan pa talaga siya dito ni Rene J. Or ni Rene J. Hindi pala si Rene J, si Kalea. Kasi debut pick niya ngayon. At ang bilis ng pagbawi dito ng Rora kanina. 1-4 ang ating score. Ngayon, nakabawi sila ng 3. At 20 seconds para dun sa big objective natin. At yan na nga yung hinihintay natin, especially if you're Aurora Gaming. Dahil sa 2 items na hawak dito ni Demon Kite, nandyan na rin na sustain mula sa War Axe. Yung burst damage and movement speed na nanggagaling sa Hunter Strike. Ito na yung hinihintay na power spike ng isang Lucas. Silipin natin sa Infinix in-game equipment. Nagkakasabayan naman ata tayo dito, Chantel. Oh, definitely kasi level 11 na naman both yung mga junglers natin. Kaya kung makapansin din natin dito for dalawang junglers is talagang kaya-kaya nila magsabayan in terms of objective taking. Ang may crucial na lang dito is kung sino mas tatagal pagdating doon sa mga initiation. Okay, nag-aabang lang dito si Rene J. Sino ang kanyang mansyang tsunami dito? And this time ay si MP the King ay galing dun sa may bandang likod. Pero nakakuha na kagad si Demon Kite ng isang kill. MP the King with that turtle. Pero delikado ata dito ang Twisted and Twisted Minds. Jamal na nakikipagsabayan din. At mamamatay na kadalawa si Demon Kite. At ang Kite na duo ay nananalasa na. Ang sakit, biruin mo, nagsaman force siya dun sa ulti ng isang Veil. At mukhang si Doming Kite naman ata ang isusunod. Pero makakabalik naman si MP the King. Rene J, umaamba. Tsunami Slam is not available, pero si James ata ang bibigyan. Oy, naku, nakipagsabayan si James dito. Kaya lang wala nang magagawa dahil nandun. Itong si Doming Kite, naging stuck lang nung kanyang Sky Piercer yun. At si Rene J mga nganib. Andun yung pagdamba mula kay MP the King. Killing spree ng Asher rito. Sabay takas din kagad. Oh, grabe sagutan ng dalawang teams natin. Pero kung babalikan natin yung Turtle team fight kanina, maganda na una na target dito ng Aurora is yung makuha si GZ pagdating doon sa team fight. Because of that, wala nang added na damage or burst damage for Twisted Minds. Tapos yung sabihin na nating kung saan nagpo-focus fire yung Twisted Minds kanina, ay kay Edward, ay kanina pa nila tinatry gawin, hindi na nasi-secure. So the longer na tumagal yung Twisted Minds dun sa area na lon, the more time for Aurora na makasecure ng kill against them. At sakto, chinupsuy din kasi dito yung build sa Infinix in-game equipment na naglabas ata ng Dreadnought Armor. Dito si Phoveus bago nag-War Axe. Kaya naman kahit inuna yung sustain technically with that War Axe, ay napakakunat pa rin niya dahil sa passive na binibigay ng Dreadnought Armor na nagtatanggal din ng bahagyang physical damage. 35 seconds bago lumabas ang ating pinakaunang Lord. Let's discuss the Lord changes, no? Hindi na, dumadamba na agad ang pinakauna nating Lord. Pag 8 minutes, diretso na siya agad. So at saka dito, ay wait. Sakit, ang sakit! Wait lang si Rene J. Nakipagsabayan. Edward, buhay pa rin. Buhay pa rin. And this time si Emmy naabutan pa ng mga bagyong dala ni Yue dito.
Ibang klase ang Aurora. Oo, hinintay bumalik sa katawan bago binira. At ayan na nga, 5 seconds bago ang pinakaunang Lord of this game. At mukhang ang magse-setup dito ay Aurora Gaming mauuna sa pwesto. Oh, napakaganda dito ng nabagit kanina ni Omi yung item din, the Dreadnought Armor. And even for NJ, very specific yung first item niya, core item, which is yung Radiant Armor kasi gusto nga naman niya masalo dito lahat ng mga damages from Twisted Mind. So, yung itemization dito, ang gusto natin sabihin is nakafocus kung paano i-counter yung Twisted Minds. Kaya yung effectivity nila pagdating sa team fight ay ganun na lamang. O at matapos nga makalamang ng Twisted Minds in the early game, mukhang nabaliktad na ito ng Aurora Gaming with a 3K gold lead. And looking at the items, mukhang kaya pa rin naman pumalag ng Twisted Minds pero nahihirapan na silang abutin si Doming Kite. Again, one of the best, if not the current best gold laner sa ating liga. Oo, isipin mo, back-to-back ba naman ang Player of the Week? Pero sabi niya, sige, likuran! Ayun, Ang target dito ni MP The King, pero natunaw kagad mula doon sa hampas ni Demon Kite. Parang 2 hours lang yung Halloween. Oo. Kadalasan naman kasi gusto natin na tumatagal ang isang ultimate ng ni MP The King dito pero sa harapan ng isang Granger, para bang natutunaw lamang yung multo. Oh, sobrang taas na rin dito ng stacks for the Granger. For Doming Kite, 572, tapos meron pa 20 from the Sky Piercer. And mind you, yung mga wind blow din dito ni Yue nagiging crucial pagdating dun sa pag-counter ng initiation ng Twisted Minds. MP The King mukhang papasok pero pinalibag agad Papi. Yun na naman, napatakas na naman dito si MP The King. Hindi nila fully makapitalize yung nakuha ang early lead dito ni MP The King. And kung titingnan natin, nakadepensa na Kumbaga, ayaw na rin lumabas ng mag-isa dito ng Twisted Mind. Dapat magkakasama na sila At kung makikita natin, yung gold leaders natin ng BPI ay Kite Brothers na naman Grabe. ang nangunguna. And dahil dyan, ay kitang-kita natin na yung Kite Brothers, hindi lang pangalan yan Yan na talaga yung pinapakita ng Aurora Gaming ngayon. Tsaka nararamdaman na rin talaga yung damage dito. Demon Kite, bibihira na tayo makakita ng isang Lucas na nagiging successful dito sa MPL Philippines. At isa ito sa mga rason na kung bakit kinuha ito ni Demon Kite. Ngayon parang nag-brute force breastplate din siya. At mas makunat na pagdabang aantayin natin para sa isang Lucas. O ngayon kumukunat na rin yung mga players and heroes for Aurora dito. Mas magiging madali na to set up a play. Actually, kahit yung ultimate na ni Yue dito yung una maging initiation nila. Tapos follow up na lang yung the rest. Pero nga isa sa mga key factor kung bakit talagang naging ganito kalaki ang kalamangan ng Aurora is because ang daming moments na gusto sanang patayin ng Twisted Minds si Edward. Pero parang napakahirap talaga para sa kanila. So now Twisted Minds, since it's already 12 minutes, almost 13 minutes na ating laban, pwede pa naman silang humabol dahil nagkakaroon na rin ng stacks from GZ and nakabili na rin siya ng Divine Glaive. Pang-counter naman dun sa mga items na binanggit natin na pangkunat sa mga players or sa mga heroes ng Aurora. At ang napakaganda dito ay infinite scaling din naman ang isang Sicilian. Kasabayan na rin ang Granger. Kaya kahit tumagal ang larong ito, yun naman talaga ang gusto na ng Twisted Minds na nagpas na ang early game na dapat lamang sila. Yung mid-game lamang naman talaga dapat ng Aurora Gaming. So as usual, nakikita natin na lumalamang na ang Aurora Gaming for now. Pero maganda para sa Twisted Minds ay hindi pa na sila natatanggalan ng inhibitor turret. Buhay pa rin ang kanilang mga chance na mag-contest dito sa Lord. Pero mukhang retry steal na lang ang inaabangan natin mula sa Twisted Minds. Hindi sila makikipagsabayan dito ng hampasan. Ngayon, nagdedesisyon ata ang Aurora na i-reset ng bahagya itong Lord na ito habang pumipwesto at kumbaga kung titingnan natin, mailalamang naman nila ng mabalis yung flow ng minions sila dito. And in terms of physical and magical damage, sapat na rin para sa kanila di ba? Alam mo, parang ang nasa checklist dapat ngayon ng Twisted Minds, kailangan nila mahanap kung nasa talaga si Yue kasi siya yung AOE na pampigil. Regardless kasi kung gano'n ka-aggressive dito yung Twisted Minds, kung meron kang pampigil, tapos yung pampigil ba is burst, which is yung hero nga dito ni Yue, medyo mahihirapan sila. So as long as ma-force dito either the ultimate or even the wind blow, yung second skill, goods na doon si Twisted Minds. Ngayon naman Aurora, kailangan na nilang pigilan or salubungin dito si Jamal. Kasi meron din namang farm si Jamal para dito sa ating game. Tsaka parang nakakailang mag-Zaman Force, tas doon lang ibabato ng isang, pero teka lang James ata mangunguna. HGZ already popping the bats feast, pero MP The King naghahanap pa rin ng target. Si Yue ata ang kanyang mahanap.
mana pero hindi naaabot pa. Ay, Babalik din lang ng copies yung multo ni MP The King. Oo, kailangan niyang umalis dito. Kalahati yung buhay ni MP The King. Ngayon, magdedesisyon ang Aurora kasi 4v5 ang magiging laban. Lalo na yung main damage dealer nila na isa pa. Kundi si HGZ ay nandun sa may bandang itaas. Kaya habol sila dito. Winston! Ay nagamit na nga! James ay mamamatay! Kailangan nila yung MTD dito habang si Jamal ay yung Jamal? sabay na Ako! with his forcing dashes. At si Jamal ay makakuha ng kill. Habang si Dominic Kite ay nakakuha naman ng stock. Magiging tatlo ang kukunin dito ni Demon Kai, Dominic Kite rather. At tapos ata ito Hindi na ata nilang iisipin pa yung Lord MP versus 4. Dire-diretso na dito ang Team Aurora at ang game number 1 ay mapupunta sa poder ng Aurora Gaming. And with that, sinimulan ng Aurora Gaming